hindi masyadong factor ang age, ano? Once you put your attention into something that you would like to know or do, once you put your attention to it, you will be able to learn it. That's for sure. Huli ang lahat. Marami sa sitwasyon natin ngayon, even ako, Logics, no? Um, in all honesty, no? Kumbaga, ngayon nagsisimula rin ako maghabol. I have lost more than 5 years of my life, being disillusioned, no, by this group. So, nakalimutan ko, binitawan ko, pati mga pangarap ko, nagbago lahat sa akin. Naalala mo before, di ba, meron yung sabi na, nung nakilala ko ang salita, halos iniwan ko ang lahat. Wala na akong gana mangarap kasi ang akala ko talagang ganun eh, parang ito darating, may ganito, may 1,000 years. So nawala yung focus ko sa pamilya ko, sa paghahanap buhay, sa gusto kong direksyon na puntahan. Na kumbaga Logics, no. In short, na-derail ako. So ngayon naghahabol din ako, and unfortunately, no, hindi fortunately, unfortunately right now I'm still having a hard time putting myself back on track. So hopefully, at least in the next, siguro in the next coming months, hopefully I'll be able to gain all of the things that I have to have again for me to be able to move forward, just like you all. So kung meron po talaga ng move forward na, at talaga naghahabol, same as Logics and same as Ilias, pare-pareho po tayo. We are all finding our own usual normal path for to be able na makasabay po ulit sa agos ng buhay, sa realidad ng buhay sa mundong ito. Kasi even naman biblical scriptures, no, kumbaga Bible-based, according to the Bible, ilaban mo ang iyong usap. So if somebody's saying things about you, no, trying to slander you or say things that are not true, well, you have to defend yourself. Utos din naman yan. Kasi alam mo, kapag may sinabi sa iyo ang kapwa mo na hindi totoo, nakakagalit yon. Kaya hindi ako believer nung sinasabi nila na, ba't ka magagalit? Hindi naman totoo. Well, sometime in the past, sinabi rin ni Brad Eli, hindi ako pro-best, pero sinabi ni Brad Eli na, kaya ako nagagalit kasi hindi totoo, sabi ni Brad Eli. Well, I agree with him, no? Bakit? Kasi nakasulat yun, DK, nasa kawikaan yun eh. Diba? Ang sabi sa kawikaan, ang sinalita sa'yo galing sa kasinungalingan ay tunay na nakagagalit. So, ibig sabihin, kahit ang Biblia, nagsasabi siya, no, na kapag ang tao, sinabihan mo siya ng isang bagay na hindi to nakasisira ng kanyang pagkatao, ng kanyang mabuting pangalan, ang salitang yaon ay nakagagalit. Kaya nga naman nararapat din, sinabi rin sa kawikaan, so kung meron kayong sinabi, let's say for example, may sinabi tayong hindi maganda kay Logics, no? Well, he needs to defend himself. Kailangan niyang gawin yon. At kung siya man ay magalit at makaramdam siya ng pagkadismaya, dismay or inis, well, it's normal kasi Biblia rin na nagsasabi na ang salitang galing sa kasinungalingan na iyong isinalita sa iyong kapwa ay tunay ngang nakagagalit. Well, again, no, we'd also like to say this to all of the listeners, kung sino man yung ibang mga critics, no, same as Broccoli TV, no, and which is our family and we love, mind you, and we need to remind you that we are not here for the views. Again, mind you and remind you, no, we are not here for the views, but to enlighten some of you. Recently, no, yung ating kapatid na Pag-ibig at Katotohanan. Hindi niya alam to, pero I know for sure he's listening right now. No? Sabi niya, ganito, Logic, sabi niya, sana makabalik po kayo, sana makapagsalita kayo ulit. Kasi marami pong mga kapatid ang gusto kayo marinig. Yung nagsasalita lang po kayo at naririnig kayo, napakalaking bagay na po. Alam mo ba, nung sinabi niya yon, somehow, no, deep inside of me, no, nandun yung tinatawag nga, sinasabi mo kanina, tears of joy. Kasi kumbaga, you can't even imagine na sino ba naman tayo, Logics, no? Wala naman tayo, kumbaga, sabi mo nga, graduate ka lang ng mababang paaralan ng kung anong name ng school na yon. Pero no, at least, no, doon sa kaliitan mo, you're able to move some people and help them, no, mentally or kumbaga deep inside of them, no, napapalakas mo sila. And that brought me a teary-eye noong time na yon. So salamat po, love and truth, yung kapatid na Pag-ibig at Katotohanan. So that's the one thing that you're saying na nangyari sa akin. That's why I told you that. Give another example, BK. Remember, di ba, I messaged you. Sabi ko, ito yung situation ng father ko. Nasabi ko nga, may mga times na hindi ko napapansin, tumutuloy yung luha ko pag naiisip ko yung parents ko. Alam mo, sabi mo sa akin that time,
Ngayon, DK, hindi yun words ha. Ano lang yon, chat lang yon. Pero, di ba, pag nag-chat ka, di ba, pag binabasa mo ang chat ng isang tao, it's like you're imagining his voice saying it to you. Yun naman ang reality, di ba? Let's say, for example, nag-message ka sa akin, so habang binabasa ko yun, naririnig ko yung boses mo. Habang binabasa ko yun, yung sinasabi mo. Sabi mo sa akin that time, boss, kung iba-iba lang yan, alam ko, medyo mahihirapan na, pero the fact na andyan ka pa rin, um, I know you can manage. Those little words, GK, Logics, I'm telling you now, I thank God for those words kasi pinalakas ako ng mga salitang yun na galing sa iyo. Words have power. And those simple words, no, makapangyarihan yun, no, para ma-uplift mo yung spirito ng taong may mababang espiritu. That person will become high-spirited. Kapag sinabi mo sa kanya na hindi ka umalis sa iglesia ng Diyos, umalis ka lang sa isang grupo na tinatawag na ganitong pangalan, na in reality ito ay kulto. Umalis ka sa grupo na kulto pero hindi ka umalis sa iglesia ng Diyos at manatili kang mabuting tao. Sapat yun para yung taong yun manumbalik ang espiritu, no, yung kanyang kalakasan sa espiritu, at malaking bagay yun, Dikit. Actually, words, no, you cannot buy it. Pero, well, in reality, no, nowadays, no, Logics, no, there are some people na ganun talaga, no, mainam silang magsalita at talaga nga namang yung kanilang salita ay pinababayaran. Well, dito sa atin, no, gaya nga ng sinasabi mo, words can heal, words can destroy. So, ngayon, ang pinipili natin, no, BK, is to give words that can heal people. At ito po, no, ay hindi nababayaran at hindi mababayaran dahil ayaw din naman po namin itong pabayaran. Well, alam mo, Logics, no, ganito, no, ako, ito naman yung masasabi ko, no. First time kong narinig kasi yan, eh. So, sundan na natin. Let's consider it is our own ideology of our own selves. Kung yung ideology naman po ang sinasabi namin, eh matuwid at tama at makatutulong sa kapwa, may masama ba ron? The only reason why nagkakaroon ng problema is because nagkakaroon ng distinction, ano, sinaseparate ng isa. Let's say, for example, this one is a cult expert, this one is an experiencer, no? Talagang siya yung cult victim. Let's look at it like that, no? Tignan natin siya na parang ibon. May dalawang pakpak, a cult expert yung kabila, and then the cult victim. It goes hand in hand. Hindi natin dapat sila paghiwalayin, kundi dapat pagsamahin. Pag pinagsama mo yan, dalawa na yan, mas titibay yung taong magigising, no? The cult victim na nagsasalita and the cult expert based on his experience doon sa cult victims. So dapat hindi pinaghihiwalay. Sadly, nagkakaroon ng ganong mga comments. Kaya nagkakaroon ng stand yung bawat panig. Well, dapat walang stand. Dapat yung dalawang yan, no, should mix together. It should just together. Those two wings, di ba, kailangan nyo ng isang ibon para makalipad. So for a cult victim to fly, to end, na makalaya, to fly free, well, those two wings are very important. Huwag natin silang paghiwalayin. The cult victim's words and the cult experts. We just want to say, no, sa lahat po ng mga nakikinig, especially to the critics, not to the negative critics, you're most welcome. However, please to look at us na parang kalaban nyo kami. No, we are allies. We just have our own ways of helping or working with you. We are your co-workers. Let us not look at each other, hanapin natin yung mali nyo or mali namin. Hindi, kundi hanapin nyo yung strength namin at tinitignan din naman namin yung strength nyo. Sa pagmagganong paraan, magkakaroon tayo ng energy. Mas maganda ang daloy natin, masaserve natin yung purpose natin. Alam mo, Logics, no, that's very wrong, no, kung gano'n ang mindset. Bakit? Kasi remember, no early days, no, bago pa lang ito, mga nagaganap, no, yun nga yung ayaw natin, yung ini-invalidate value. Tapos ngayon, gagawin natin sa kapwa natin, i-invalidate natin sila. So let's say, for example, no, Dark Knight is saying things based on his experience, no? Yung bang 30 years, more than 30 years of his experience being culted is not enough? Well, I guess that's more than enough. So sana, kung ayaw natin i-invalidate tayo, wag naman natin i-invalidate po yung iba. So, sundin pa rin natin yung sinasabi ng iba na kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo, yun ang gawin niya sa kanya. Kung ano yung ayaw mong gawin niya sa'yo, wag mong gagawin sa kanya. Ito tungkol sa pabilisan. Ito ay talagang kani-kanyang oras. Alam mo, DK, no?
Kung maririnig lang tayo ng isang cult expert, no, gaya ng naimbita nila Brox, no, nila Kuya Adel last time, si Rick Alan Ross, no? Well, gusto ko lang siyang i-segue na i-promote ko lang, no? Visit the episode 496 of Broccoli TV, nung ginas nila si Rick Alan Ross. Napakalaking bagay nito para sa mga closets and exiters. Ngayon, going back, kung maririnig lang ito ni Rick Alan Ross, hindi aabot sa ganito alam logics o DK kasi alam mo kung bakit hindi niya i-invalidate yung mga cult victims saka yung mga experiences nila. Well, oo, kasi bakit kaya nagkaroon ng cult expert DK is because of the cult victims. Natitignan natin yung tinatawag dependent origination. Bakit pa nagkaroon ng cult experts? Why? Kasi there are cult victims. There will be no cult experts if there are no cult victims. So wag nating i-invalidate yung mga cult victims, their experiences and everything. Even the cult experts themselves will not say na, ay hindi tama yan, ganito ka hack exeter ka, ganito ka. No, there's no such thing as that. For them, all your words will matter. They will listen to you, they will learn from you. That's why they became experts and they were able to help because of those cult victims. Kaya kailangan po nating intindihin ang bawat victims. It takes time for them to heal at wag nating hanapin ang ating sarili sa kanila. It takes time, again, no? So igalang po bawat oras ng pag-ilom ng mga taong lumalabas sa MCGI. Ang kailangan po nila ay hindi po yung tinatawag na destructive criticism, no? Ang kailangan po nila ay constructive criticism. Ang kailangan nila ay compassionate listener. So you can only become a compassionate listener if inuuna mo ang pag-ibig mo sa mga dati mong kapatid sa loob ng samahang ito. Kasi kung nakikita mo no na yung ikaw malayo na ang darating mo, siya hindi pa at dalag yung mga gahe na bit-bit mo rin, no? Hindi mo sasabihin sa kanya na bitawan mo yan, ibaba mo yan, dilulo ka pa rin. No, don't do that. Instead, sabihin mo sa kanya, pwedeng ganito, alam mo, dating bit-bit ko rin yan, pero in time, in due course, ay intindihan mo, unti-unti mabibitawan mo rin yan. At gano'n na nangyari sa akin at marirealize mo na hindi ka pala nagkakamali o nagkakasala sa pag-ibig mo sa bagay na yan. Kundi ang mapapansin mo, gumagaan ang iyong bitbit, lumalaya ka. Ang buhay mo'y gumagaan, nararamdaman mo unti-unti, lumalakad ka na sa kalayaan at naging masaya ka na sa buhay mo. At doon, no, nauna man ako sa iyo, still, no, nandito lang ako at nakasubaybay sa iyo at kung naman ang aking naranasan sa aking pagiging una sa iyo, lagi ka lang magtanong at sasabihin ko sa iyo ang aking karanasan, ang aking natutunan. Kung hindi mo pa kayang namnamin o hindi mo pa kayang tanggapin, it's okay. Just keep it with you. In time, those words will take effect and those words will help you in time, in due time, in respect of your time because I respect your time of healing. Iba, no? They think of themselves highly na porque nauna sila o mas may alam na sila, tingin nila no, na mas better na sila. No? It's not about being better. No? It's about being compassionate. It's about being loveful to the other people na dumaranas din ng dati mong pinagdaanan. Dapat unawain mo yun kasi doon makikita ang karakter mo kung ikaw ba'y mabuting tao o hindi. O kung gusto mo ikaw ay magaling, ikaw ang una, ikaw ang sikat, ikaw ang mas credible. Well, I don't think that's a good character of a person. Tapos hahanapin mo yung sarili mo doon sa mga kalalabas pa lang. Manapa, ang gawin mo, hawakan mo ang kamay nila, no? And tulungan mo sila kung paano sila makaka-move on kagaya mo. Hindi kasing bilis mo, kundi unti-unti, no? At their own pacing, no? Sa kanilang maliliit na pagakbang hanggang sa lumaki ng lumaking hakbang nila, nandun ka lang, sapat na yon. Yung words mo, yung advice mo, yun, sapat na yun para sa kanila. Pero wag mo na silang pulaan ng pulaan at hanapin ang iyong sarili sa kanila dahil hindi ikaw sila. Ang kailangan lang talaga natin dito, no, maging tayo, patient tayo, no? We need patience, no, doon sa ating mga kasama. Wag yung magbatuhan, wag tayo maghanapan ng ating sarili sa iba. Again and again, no, wala namang magic words, no. Just takes time for everyone and everyone has their own respective time of healing. So we just have to respect that and respect is love, no? Yung pong pagrespeto, paggalang po yun. So yung paggalang mo sa oras ng isang exiters kung gaano siya kabilis o kabagal, no? Na kung naghihilom, pag-ibig na po yun sa kanya.
Huwag na po natin siyang tignan pa na parang ikaw ay napakahina mo, napakabagal mo, o half exited ka, ikaw ay full exited ako, ikaw ay half. Well, let's not put labels, no? Hindi mahalaga yung labels. Ang mahalaga is that kung nauna ka man, andun ka, nakatingin ka pa rin sa likod mo, tinitignan mo yung mga nakasunod sa'yo, ikaw ay nag-cheer ka. Sige, kaya mo yan. Come over here. Kaya mo yan. Sige, step lang. Kahit late na baby steps. Just keep moving forward. Andito lang kami. Though naghahakbang din ako, umaanti pa rin ako. I'm looking at you. I'm guiding you. So kung nangihina ka, tawagin mo lang ako, lilingunin kita. And I'll keep on telling you, just keep moving forward. Kahit baby steps. Darating at darating tayo sa dulo at magkikita tayo ron. So yun ang pinakamahalaga. Tawag po doon, pag-ibig. Tawag po doon, compassion. Tawag po doon, kindness. Tawag po doon, a helping hand na ibinibigay mo sa iyong kapwa exeter. So, yun po ang pinakamahalaga. Huwag na po tayo sakitan pa ng salita at maghanapan. At lalo na kung tatawagin natin, no, sabi nga ni Logix kanina, no, ibabrand natin o i-label natin yung iba na half exeter lang sila. Hindi mo ba alam na medyo magkakaroon ng konting problema doon? Kasi kung itong half exeter na ito, tinawag mo nga na half exeter siya, and then nakikita niya na tayo mismo mga exeters na nagbabangayan at nag-aaway-away, nagsisiraan, sasabihin na sa sarili niya ganito, total half exeter pa lang naman ako I'll just go back inside. Imbis na mahila mo yung kapatid mo palabas, itinulak mo lang pabalik sa loob. Kasi ang sabi niya is ganito, total, I'm labeled as half exeter, and nakikita ko naman na sila mga fully exited, nag-aaway-away, might as well stay inside. Dito mayroon pang kapayapaan. So, ibinalik mo lang siya sa loob. Ibinalik mo lang siya sa pagiging nakulto ulit. Ayun, yun lang naman. All of the things that you have said, I completely agree. And I can assure you na marami dito mga nakikinig that also agree. Well, we cannot please all the people, pero I'm sure naman na marami ang makakaunawa. And alam mo, Logix, I'm not sure if you will agree on this, pero I think we have to bring this up. And I'd like to hear your opinion or insight on this one. Reason why baka nagkakaroon ng ganitong tinginan is because nawala na tayo, derailed na tayo doon sa ating earlier vision and mission na buksan ng kaisipan ng mga nasa loob pa at ma-realize nila na sila ay nakulto o nakukulto dahil marami ng ibang lumabas at nagsanga-sanga ang ibang mga groups. We are no longer sticking to the old mission and vision, but we are now thinking who is the first. Hindi na tayo nakakabit pa doon sa ating misyon na umakay, na gumising, magmulat na mata ng iba, kundi ang naisip na natin kung sino ang dapat una. Sino ang mas magaling, sino ang mas credible, which is very wrong. We're supposed to work together. Hindi dapat tayo nagkukumpetensya. And mind you, and we need to remind you na ang tambalan po ni Lost and ni Dark Knight, ni Ilios and Logix, we are competing against nobody. We are here to work with all of you. So please, your criticisms are all welcome. If those are negative, it's okay with us. It's fine. But still, please look at us as your allies. We are working with you. We are not against you. Yun lang naman, Logix. Kumbaga, lost for words, but everything that you have said, lahat yun, kumbaga, spot on, Siguro talagang kailangan natin, both sides, must be very sensitive. At gusto kong basahin itong, kumbaga, nagpa-flash na ito sa screen, nagpa-flash na ito, na sabi nga, let us grow and let us ponder, of course, let us be mature. So, let us be mature. Hindi lang ito physically, outlook, kumbaga, not only in physical outlook, but most especially mentally, maging sensitive on both sides. Huwag masyadong i-take personally. Kung isa naman, magpo-post, that person must also be sensitive. Depende doon sa papadalahan niya, kung magpo-post siya, kung yung tao ba na yun, sa pagkakilala niya, hindi naman sensitive. So, pwede niyang i-release. However, kung ang taong ito ay hindi naman niya close o talagang hindi sila ganun ka-close, well, better yet, not to post kasi most probably masasaktan yung ipaparody. Well, in our case, ako naman, nung nakita ko nga si Johnny Brooks, nakita ko at nilab ko yun. Bakit? Kasi I took it not negatively, I took it positively that he's just trying to hype the episode of
pause and ponder. Yun po. So, kaya sabi ko nga kanina, I thank Brox for doing that kasi they are actually helping us promote this first episode of ours. I agree, natawa tuloy ako eh. Natawa ko in a way na natutuwa ako, no? Kasi sinambit mo ako sa dulo. Sinambit mo yun, yun, meron talaga kasing gano'n na may mga tinatawag na Buddhist Christians or Christian Buddhists. Nalulungkot nga ako eh kasi alam mo, I'm sure, well, I think probably alam mo to, no, Logics, no? Na I saw a commentary nung sinad mo nga yung kagabi yung tungkol sa World War na meron tayong ganitong episode tonight, the private episode. And then there's somebody no, na nag-message na ang sabi niya is ganito, mas mainam, VK, na ikaw na lang mag-isa at mag-invite ka na lang ng co-host mo. Not word for word, pero ito yung meaning. Ano? Mas maganda sana kung mag-invite ka na lang ng i-interviewin mo, hindi na kailangan ng co-host. Kasi mahirap yung may kasama kang co-host na mixed up ang paniniwala. So sabi ko nga, nakakalungkot kasi yung taong nag-post, iginagalang ko yun. Alam mo, kung nakikinig man siya ngayon, kaya ko nga sabihin sa kanya, kapatid, mahal kita, may pag-ibig ako sa'yo. Pero parang hindi yata na exercise yung mindfulness doon sa ating commentary. Hindi po ba ninyo naisip na somehow si Elios, nakasama ni Dark Knight, ni Logic, ay nasasaktan? Dahil po ba mixed up ang aking paniniwala, masamang tao na po ako? At kung sakali po ba, bigyan na kita ng example na ang lahat ng prutas ay paghalu-haluin natin, lagyan natin ng cream, lagyan natin ng gatas, at makagawa tayo ng fruit salad, hindi po ba mas masarap siya? Kung ang pag-mix up po pala, nakapagdudulot naman ng masarap ang lasa sa mga prutas na pinagsasama-sama, at kung sa paniniwala ay iyong sinasaliksik ng iba't ibang paniniwala, ito nakakabuti sa pagkatao mo at napapatunayan ng lubos na totoo ang Biblia dahil sa iba't ibang paniniwala iyong sinasaliksik, hindi upang sirain mo ang Biblia, kundi upang patunayan mo lalo sa sarili mo na may totoo, at ito'y nagkukos sa akin na mas mabuti at matuloy na pamumuhay. Ako po ba ay nararapat ng hindi makasama ni Dark Knight sa kanyang podcast dahil ako po ay mixed up at masamang tao? Kung ganun po pala, ano po ba ang kahulugan ng mabuti sa inyo, kapatid? Bakit po niyo sinasabi na ang aking paniniwala ay mixed up? At kung mixed up naman po ako at naghalo-halo po ang aking paniniwala, pero nabubuhay po ako na matuwid na hindi gaya po ninyo na kayo nagpapakilala yung Kristiyano, no? You are a hypocrite. Shame on you for being a Christian, no? Self-proclaimed Christian, hindi kayo nagpipigil ng inyong bibig. Sino po kaya ang mas matino sa ating mabuhay sa mundong ito? Kayo na tinatawag nyo ang inyong sarili mga Kristiyano kayo, pero hindi naman kayo tagasunod ng Kristo. Sinasabi nyo lang, nakilala nyo si Kristo, pero hindi kayo tagasunod. Kaya alam mo, Logics, no, I have to say this on air. I'd like to say this, medyo may konting gigil lang ako. I'm sorry and I apologize. Ayokong tawagin ako ng kahit na sinong Kristiyano ako. Hindi po ako Kristiyano dahil hindi tinuro ni Kristo ang Kristyanismo. Wala siyang itinuro na pag nagsama-sama tayo, Kristiyano ang tawag sa atin. Wala siyang sinabing ganon. Saliksikin mo ang Biblia. Wala kang makikitang ganon. Ang gusto kong sabihin, tagasunod ako ni Kristo. I am a follower of Christ. Hindi kagaya mo na sinasabi mo Kristiyano ka, pero ang puso mo walang Kristo. Hindi ko kayang sabihin na sira ang ulo mo, pero kaya kong sabihin sa'yo na sira ang puso mo. Yun lang po. Thank you, Logic. Salamat. Kasi for example, no, if you're really if you're a mindful person, and inuuna mo yung puso mo, yung mabuting kayamanan ng puso mo, should you say that in a comment section na mabuti pa huwag ka na lang magkaroon ng co-host, mag-invite ka na lang, or somebody posted na mas maganda kung si Dark Knight lang mag-isa. Unang-una po sa lahat, si Dark Knight po ang magde-decide. Si Logics po ang magde-decide. At ikalawa, kung tayo po walang intensyon makasakit ng ibang kapwa, na yung kapwa po na yun ginagalang kayo at iniibig kayo ng kapwa nyo na yun, di po ba mas mainam kung i-message nyo na lang po personally si Logics at ibigay nyo po ang inyong suggestion? Bakit po natin ilagay sa comment section? Are we trying to ignite a strife between Elios and Logics? Gumagawa po ba tayo ng pagtatalunan ni Logics at ni Elios? In the first place po, show po ito ni Logics. Nakikisabit lang po ako.
at siya po ang magde-decide. Ngayon, kung meron po kayong suggestion na gusto niya mag-solo po siya, better yet po, siguro mas maganda, i-message niyo po siya personally. Pero wag naman po ilagay sa comment section kasi may makakabasa po, ako po, kagaya ko, let's talk, real talk, kasi mahilig po kayo sa real talk. Eh sana po, wag niyo na i-post doon sa comment section kasi nakakasakit po kayo ng damdamin. Kung tayo po tunay na Kristiyano, humuhugot po tayo ng mabuting bagay sa ating kayamanan ng puso na mabuti. Pero kung yan pong isusulat natin sa comment section, well, might as well think and rethink and think carefully and think many times. Baka po kasi nakakasakit tayo ng ating kapwa. Gaya po ng sabi ni Logix kanina, kung sa tingin mo makakasakit ka, better yet not say anything. Just keep your mouth shut. Hindi ka madadagdagan, hindi ka mababawasan, hindi ka mapapasama at higit sa lahat, hindi ka makakasakit ng iyong kapwa. At sa pamamagitan nun, matutupad mo ang sinabi ni Kristo. Gawin mo sa kanya kung ano yung gusto mong gawin niya sa iyo, o wag mong gawin sa kanya yung bagay na ayaw mo na gawin niya sa iyo. So yun lang naman po, no, yung pag-ibig lang unahin natin. Wag po tayong mabilis magsalita na inuuna natin ang ating ego. Yan po kasing ego, maling pagkatao yan. Kaya may mga taong nabubuhay sa galit for some reason, until now nagsasalita sila ng hindi maganda sa kanilang kapwa because of ego. It's not because of love, it's because of ego. And pag-aralan niyo pong mabuti kung anong ego, yan po ang sumisira sa sarili mo. Yang ego mo na yan, na nagkakamali kang akala mo ikaw yan. Hindi ikaw yan. Yun lang po. Thank you. You've seen a real person. No? Ito yung sinasabi ni DK. You've seen a real person, how a person gets affected by hurtful words. Ano? So nakita niyo po na si Elios nasaktan. Hindi naman po ako ganito. Nagpipigil po ako. Although syempre, talagang ganon, tao lang. Pero nakita niyo po yung naging bunga ng World War. Ako po yung naging best example tonight na ipinapakita po sa atin ng ating kapatid na Logix. Well, anyway, again, I apologize to everyone. I apologize to DK. I apologize to everybody. And Sis Lisa, Ate Lisa, welcome po and we're excited to hear you po. Thank you. Talagang kailangan lang natin maging mindful. Tama yung sabi mo kanina, Logix, I'll reinforce that. If you know that you'll hurt somebody, well, better not to say it, better not to express it. Keep it to yourself. Hindi ka pa makakasakit ng kapwa mo. Ang salita talaga ay may kapangyarihan. No? Well, scientifically speaking, no, physics, of course, words are vibration. No? It is sound. So, dito natin makikita, well, kailangan lang talaga pag-aralan na malalim. Pero wag na tayong pumunta ron, hindi pa kaya sa ngayon. Ano? So, kumbaga, tignan na lang po natin ito. Ang salita po ay nakabubuti, ang salita ay nakasasama, ang salita ay nakapagpapagaling, ang salita ay nakasisira o nakapagpapabagsak ng kapwa. Kung tayo po ay may mabuting puso, gaya ng sinabi ng ating kapatid na Lisa Shields, huwag nating patunguhan ng mga salitang makapagsisira ng ating kapwa o makasasakit na kanilang damdamin. Kundi doon po tayo sa makapagbabangon sa kanila at makapagbibigay ng positibong pananaw sa kanilang sarili upang magkaroon ng positibong pananaw sa buhay at ito ay maitawid din nila sa ating kapwa na kung saan, kung lahat ay gagawin ito, ang mundo ay maging mapayapa. Ayun, Logix, thank you. No? And once again, I'd like to apologize to everyone sa mga makakapakinig pa. And also, I'd like to take this opportunity to thank ating Lisa Shields doon sa words of wisdom na yun. No? Napakalaking bagay. No? Sana balik-balikan po natin. Malaki po may tutulong sa atin. Also, I'd like to say sorry again. I apologize doon sa kapatid. Sabi niya nga, hindi ko pa siya pangalanan. Well, si kapatid na Ayuk po. Kapatid na Ayuk, pasensya na po kayo at gusto ko mong itawid pa rin sa inyong palagi ng aking pag-ibig at paggalang at patawarin niyo po ako kung nasaktan ko po ang inyong damdamin. Mahal ko po kayo kapatid. Mahal ko po kayo ng kapatid na Don Juan Di Marco. Mahal ko po ang Broccoli TV and friends. Ang lahat po ng mga naririto, mga kapatid, tinatawid ko po sa inyo ang pag-ibig po na mula po sa aking puso, mula po kay Elios. At opo, tama po itong nasa picture, iba-iba. At hindi naman po masama na sabi nga ni Vicky, huwag ka lang mag-Jollibee all the way. No? Hindi lang naman si Jollibee ang magpapabusog sa'yo at magpapasaya sa'yo. Minsan, tikman mo rin si Greenwich, si KFC, si McDonald's, si Crab and Bites. Baka sakasakali, no? I-combo meal mo sila at mas marami kang matutunan kapag ka nagko-combo meal ka na ng iba't ibang aklat ng karunungan at mga banal na aklat ng iba't ibang mga tao. Patungo sa iyong kabutihan, patungo sa malalim na pag-unawa sa pag-ibig, kapayapaan, at doon po tayo tutungo, doon po sa tinatawag na pagkakasundo-sundo at pag-iibigang hindi lang dahil sa meron tayong iba-ibang paniniwala, kundi tayo po ay nagkakaisa dahil sa pag-ibig, dahil ito pong ating layunin,
tayo nilalang ng Diyos para sa gawang mabuti na nagmumula sa pag-ibig. Yun lang po. Salamat po, kapatid na Logic.